Ang Roma ay hindi kilala sa pagiging tahimik. Ang mga umagang Lunes ay karaniwang puno ng mga nagmamadaling paa sa mga cobblestone na kalsada, ang mga tunog ng espresso machines na nagbubuga ng singaw at mga businang tila may sariling ritmo. Ngunit sa araw na yon, isang Lunes ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang lungsod ay tila hinigop ng isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Eksaktong alas 7:35 ng umaga, pumutok ang balita. Namatay na si Papa Francisco. Walang mga sirena. Walang putok ng baril. Walang ingay. Isang tahimik na bagyong gumapang sa buong mundo gamit lamang ang isang pahayag mula sa Vatican Press Office. Si Luca, isang tagapaglako ng mga rosa sa Piazza Navona, ay halos nabitawan ang mga hawak niyang bulaklak. Imposible, sabi niya sa sarili habang nakatitig sa notification sa kanyang cellphone. Katatapos lang niyang makita ang Papa kahapon, bagamat nakasakay sa wheelchair, ngumiti pa rin ito at pinagbabasbasan ang mga sanggol sa Plaza San Pedro. Paanong ngayong umaga wala na siya? Hindi nagtagal, ang katahimikan ay napalitan ng mga yapak. May mga tumatakbong madre, estudyanteng nag-aalangan kung papasok pa ba sa klase, at mga turista na hindi na alam kung magpicture pa ba o lumuhod na lang. Lahat sila ay isa ang direksyon, Vatican. Sa loob ng 10 minuto, ang Plaza San Pedro ay unti-unting napuno. Hindi ng alingawngaw ng mga misa, kundi ng mga luha, dasal, at isang matinding damdaming hindi pa handang humarap sa katotohanan. Sa kabilang bahagi ng mundo, sa isang maliit na simbahan sa Cebu, nakatanggap ng text si Aling Marita mula sa kanyang apo. Lola, wala na si Papa. Anong Papa? Balik niya. Pero bago pa man siya makasagot muli, binuksan na niya ang radyo. At doon niya narinig sa boses ng isang tagapagbalita na hirap ding itago ang emosyon, ang kumpirmasyon. Sa parehong simbahan, nagsimula ang isang spontaneous na misa. Walang abiso. Walang seremonyang handa. Ngunit may isang matandang lalaking lumapit sa altar at sinabing, kung totoo man na siya ay lumisan, marapat lang na tayo'y manalangin. Sa isang silid sa loob ng Vatican, nakaupo si Monsignor Emilio. Hawak niya ang maliit na journal na isinulat ni Papa Francisco ilang araw bago siya pumanaw. Pinagmamasdan niya ang isang pahina na may isang tanong na nakasulat. Paano ko gustong maalala? Hindi niya alam kung sinasadya yon ng Papa o kung para kanino talaga ang tanong. Ngunit naramdaman niya na may bigat iyon, isang paanyaya, hindi lang para sa kanya kundi para sa buong simbahan. Habang lumalalim ang umaga, sunod-sunod ang balitang dumating mula sa buong mundo, mga lider ng estado, mga obispo, mga rabi at imam, pati mga hindi relihiyoso ay nagpahayag ng kanilang pagkabigla at pakikiramay. Ngunit sa kabila ng lahat ng internasyonal na reaksyon, may isang lugar kung saan ang sakit ay mas tahimik, mas personal, ang isang maliit na silid sa Casa Santa Marta, kung saan huling huminga ang Papa. Naroon si Sor Clara, isa sa mga madre na personal na nag-aalaga sa Santo Papa sa huling buwan ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakayuko, habang nililinis ang maliit na crucifix na palaging nasa ilalim ng una ng Papa. Sa kanyang bulsa, naroon ang huling sulat ng Papa para sa kanya. Hindi niya pa binubuksan. Hindi pa ngayon, bulong niya. Hindi ko pa kaya. Sa parehong araw, habang libo-libo ang patuloy na dumarating sa Vatican, may isang batang lalaki na biglang lumapit sa isang gwardiya sa gate. Pwede po ba akong pumasok? Taga saan ka, Hijo? Tanong ng gwardiya, bahagyang nilulubog ang ulo. Argentina po, sagot ng bata. Napalingon ang gwardiya. May kislat sa mata ng bata na parang hindi basta turista. Sino nang kasama mo? Si Papa po. Pero hindi na siya lalabas. Tahimik ang gwardiya. Alam niyang wala nang makikita ang bata sa loob kundi katahimikan at mabibigat na yapak. Ngunit imbes na palayasin ito, binuksan niya ang maliit na gate at sinabing, "Pasok ka. At magdasal ka ng buong puso." Sa mga susunod na oras, isa-isang sumambulat ang mga alaala. Mga video ng Papa na nakikipagkamay sa mga pulubi. Mga litratong yakap niya ang mga batang may sakit. Mga tula at tweet ng mga kabataang nagsasabing dahil sa kanya, natutunan nilang ang simbahan ay hindi lang gusali kundi tahanan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang dahan-dahang lumulutang sa mga puso ng mga tao. Ano ang iniwan niya? Hindi kayamanan. Hindi kapangyarihan. Kundi paninindigan, kababaang loob, at ang masakit na katotohanan kahit ang mga pinakamatatag ay napapagod din.
Sa huling bahagi ng araw, habang papalubog ang araw sa Roma, tinawag ng isang madre ang pansin ng mga tao sa plaza. Ipinapakiusap ko lang na sa katahimikan natin ngayon, alalahanin natin hindi ang pagkawala, kundi ang aral. At sa paglapit ng gabi, walang sermon. Walang banda. Tanging isang tinig mula sa loob ng Vatican Radio ang narinig sa buong lungsod. Nagpaalam na ang isang ama. Ngunit ang kanyang tinig ay mananatili kung pipiliin nating makinig. Bago siya naging Francisco, siya muna ay si George. Hindi George na may mitra sa ulo at baston ng kapangyarihan. Kundi si George na may amoy ng kemikal sa mga daliri, pawis sa leeg, at tahimik na tanong sa puso, ito na ba talaga ang buhay ko? Buenos Aires, 1956. Ang lungsod ay buhay na buhay sa mga awitin ng tango at mga alingawmaw ng politika. Isang lungsod na parang hindi kailanman natutulog. Sa tabi ng isang maliit na planta ng kemikal, sa isang gusaling naluluma na sa usok at alikabok, naroon si George, 19 na taong gulang, suot ang puting coat at salamin na may gas-gas. Tapos na ang batch, George, sigaw ng supervisor mula sa likod. Ilagay mo na sa cold shelf bago lumapot. Sandali lang, Senor, sagot ni George habang inaalog ang maliit na beaker. Hindi pa pantay ang temperatura. Masisira ang compound. Hindi siya mahilig sa shortcuts. Kahit sa isang trabaho na parang wala namang kinabukasan, ang disiplina at tiyaga ay nasa bawat galaw niya. Ngunit kahit paabala siya sa formula, ibang uri ng tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Sa mga gabing uwi siyang mag-isa, papasok sa kwartong maliit pa sa banyo ng mga hotel, titingin siya sa kisam at magtatanong. Ganito na lang ba ako habang buhay? Ang kanyang ina, si Regina, ay laging may sagot. Hindi mo kailangan ng sagot na yon, Hijo. Basta't huwag mong kalimutan kung sino ka. At sino nga ba ako, inay? Ikaw ang anak ng 2 takas sa digmaan. Laging lumalaban kahit tahimik. Ang ama ni George ay mekaniko. Tahimik. Mapanuri. May mga araw na hindi nagsasalita, ngunit isang sulyap lang ay sapat para sabihin, mag-ingat ka. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Sa murang edad, natutunan ni George kung paano tumingin sa paligid at makinig, hindi lamang sa sinasabi ng tao, kundi sa mga hindi sinasabi. At dito nagsimula ang kanyang pangunawa sa mundo, sa pagitan ng mga salita, sa pagitan ng inay ng politika, at katahimikan ng pananampalataya. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi galing trabaho, dumaan siya sa isang lumang simbahan. Hindi niya ito napapansin dati. Sa loob, may ilang tao, karamihan ay matanda. Tahimik ang lahat. Wala pang misa. Ngunit may isang amoy na humila sa kanya papasok, ang amoy ng kandila at kahoy na lumang-luma na. Umupo siya sa likod. Walang plano. Walang panalangin. Gusto lang niyang maupo. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang tinig. Hindi galing sa itaas. Hindi galing sa altar. Galing sa sarili. Kung may puwang ka para sa iba, hindi ka kailanman mawawala. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba yon. Ngunit lumabas siyang may dalang tanong na hindi niya kayang takasan, paano kung hindi sa siyensya ang lugar ko? Paano kung sa tao? 2 linggo ang lumipas bago siya bumalik sa simbahan. Sa pagkakataong iyon, nilapitan siya ng isang pari na naglilinis ng sahig. Ngayon lang kita nakita rito, sabi ng pari habang pinupunasan ang bangko. Bago ka ba? Hindi ko alam, sagot ni George, medyo nahihiya. Hindi ko rin alam kung dapat ba talaga ako nandito. Ngumiti ang pari, sabay sabing, ang mga taong may alinlangan ang madalas pinakawasto ang tanong. Mas matakot ka sa mga tiyak agad ang sagot. Ang usapan nilang iyon ay nagtuloy-tuloy sa mga linggong sumunod. Hindi agad sumali si George sa seminaryo. Sa halip, pumasok siya sa isang proseso ng tahimik na pagmamasid, pakikinig sa mga salita ng iba, pagdalaw sa mga komunidad na salat sa lahat, pakikipagkamay sa mga batang gutom at mga inang pagod. Doon niya unang narinig ang mga salitang komunidad, serbisyo, at katarungan na hindi lang nakasulat sa aklat kundi isinisigaw ng sikmura ng mga tao. Taong 1958 nang pumasok siya sa orden ng mga Heswita. At kagaya ng lahat ng bagay na pinili niya, hindi ito para sa titulo. Hindi para sa posisyon. Kundi para sa katahimikan. Para sa espasyo kung saan pwedeng manindigan ng hindi kailangang sumigaw. Ngunit hindi madali ang daan. Sa mga panahong iyon,
ang Argentina ay pinupunit ng tensyon sa pagitan ng simbahan at estado, ng mahirap at mayaman, ng mga progresibo at konserbatibo. May mga kapwa pa rin na bumabatiko sa kanya sa pagiging masyadong makatao kaysa doktrinal. Isa sa kanila ay minsang sinigawan siya sa harap ng komunidad. Hindi ka narito para makipaglaro sa maralita, George. Nandito tayo para sa kaligtasan ng kaluluwa, hindi tiyan. Tahimik lang siyang tumayo, sumagot ng hindi tumataas ang boses. Anong uri ng kaluluwa ang natutulog sa gutom? Sa mga sumusunod na taon, tumindig siya hindi bilang tagapagsalita, kundi bilang presensya. Hindi siya makwento. Ngunit sa mga mata ng mga taong nakasalubong niya, lalo na sa mga ospital, piitan, at barong-barong, naging malinaw ang kanyang paninindigan na ang Diyos ay hindi laging nasa palasyo. Minsan, nakaupo sa gilid ng kalsada, nangangalumata sa pagod. May mga gabi na tatanungin pa rin niya ang sarili. Ginagawa ko ba ito ng tama? Ito ba talaga ang tawag sa akin? Ngunit tuwing makikita niya ang isang bata na ngumiti matapos makatanggap ng gamot o isang lola na muling nagkaroon ng lakas dahil may nakinig sa kanya, napapalitan ang tanong ng panatag na sagot. Ito. Ang kanyang huling taon bilang simpleng pari ay puno ng katahimikan. Ngunit sa katahimikang iyon may gumagapang na pagbabago. Sa kanyang paligid may mga taong nagsasabing, si George iba siya. Hindi siya tumuturo pero sinusundan mo pa rin. Hindi siya nagpapaliwanag pero nauunawaan mo. At sa loob-loob niya, alam niyang ang lakad niya ay papunta sa isang direksyon na hindi niya pinili, ngunit tinanggap niya hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa pangangailangan ng mundo. Habang lumalapit ang wakas ng kabanatang ito, isang eksena ang lumulutang. Isang gabing maulan, nakatayo si George sa labas ng isang maliit na kapilya. Walang tao. Walang misa. Tanging ang kanyang anino at ang ilaw ng poste. Binuksan niya ang pinto, pumasok, at naupo sa likod. Diyos ko, bulong niya, kung tatawagin mo akong sumunod sana, hindi ako tumanggi. At sa isang saglit ng katahimikan, narinig niya muli ang tinig, hindi malakas, hindi malambing, ngunit tiyak. Hindi ka nag-iisa. Marso 13, 2013. Roma ay basa sa ulan, ngunit ang Plaza San Pedro ay puno ng mga tao, mga turistang may hawak na payong, Madrid pa rin na lumuluha habang nagdarasal, at mga bata na tila hindi pa nauunawaan kung bakit napakaraming mata ang nakatuon sa isang maliit na tsimenya. Matapos ang halos 2 araw ng botohan, may lumabas na usok. Hindi itim. Puti. Mabilis ang naging reaksyon. Sigawan. Yakapan. Ilang tumakbo pa na parang may milagro. Ngunit sa ilalim ng lahat ng emosyon, iisa ang tanong sa bibig ng lahat. Sino? Sa loob ng Kapila Sixtina, si George ay nakaupo sa isang bangkong gawa sa kahoy. Tahimik. Hindi siya tumingin sa paligid. Hindi siya sumigaw ng ayoko, kahit pa alam niya kung ano ang ibig sabihin ng usok na yon. Nilapitan siya ng isang kardinal na tila hindi alam kung tatawa ba o iiyak. Eminensya, bulong nito. Kayo na. Hindi siya agad tumayo. Sa halip, ibinaba niya ang ulo. At gaya ng mga gabing lumipas sa isang tahimik na kapilya sa Buenos Aires, binigkas niya ang parehong salita sa puso. Kung tatawagin mo ako, hindi ako tatanggi. Sa labas, tumunog ang kampana. Ilang sandali pa, lumabas ang Cardinal Protodiakon at nagpahayag sa mundo. Habemus Papam. Ngunit nang marinig ng mga tao ang pangalan ng bagong papa, tumigil ang ingay. Hindi dahil sa pagkilala, kundi sa pagkagulat. Cardinal George Mario Bergoglio. Bergoglio, tanong ng isang mamamahayag. Argentina, bulalas ng isang obispo. Jesuita, bulong ng isang madre. 3 salitang wala sa listahan ng mga inaasahang pangalan. Ang unang sulyap sa bagong Santo Papa ay isang taong payat, may salamin, at hindi agad mumiti. Tumayo siya sa logya na tila hindi handang umarte, kundi handang makinig. Sa halip na basbasan agad ang madla, siya ang humiling ng dasal mula sa kanila. Mga kapatid ko, bago ko kayo pagpalain, hinihiling ko ipagdasal niyo muna ako. Isang sandaling tumigil ang buong mundo. Sa katahimikan ng plaza, habang ang ulan ay unti-unting humuhupa, libu-libong ulo ang yumuko. Ang mga kamay ay nagsalubong. Walang sigaw. Walang kanta. Tanging panalangin para sa isang taong ni hindi nila kilala. Pagkatapos ng pagpapakilala,
isang gwardiya ang lumapit sa kanya at inalok ang tradisyonal na papal limo, isang itim na Mercedes na sinadyang hindi gamitin ng sinuman maliban sa papa. Ngunit tumanggi si George. "May bus ba pabalik sa Santa Marta?" tanong niya seryoso. "Ayokong mauna sa mga kasama ko." Sabay-sabay kaming bumalik. Hindi nila alam kung paano sasagutin yon. Ang isang bagong halal na papa, ayaw sumakay sa kotse. Nakasakay siya pabalik ng Vatican sa parehong bus kasama ang iba pang mga kardinal, tahimik, nakangiti, at hindi umaasta na siya na ang pinuno. Sa mga araw na sumunod, marami ang nagtanong tungkol sa kanyang pagpiling pangalan, Francisco. Isang pangalan na hindi pa kailanman ginamit ng sinumang papa. Isang pangalan ng isang santo na nagpakumbaba, naglakad na walang sapatos, at niyakap ang mga ketongin. Nang tanungin siya ng isang obispo, sagot niya ay maikli. "Pinili ko siya dahil gusto kong isang simbahan na mahirap para sa mahihirap. Hindi retorika. Hindi pampapogi. Isa yung panata." Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimulang magbago ang ritmo ng Vatican. Sa halip na titira sa Apostolic Palace, ang mararangyang tirahan ng mga naunang papa, nanatili siya sa isang guest house sa loob ng Vatican compound. Maliit. Simple. Isang kwarto. Isang mesa. Isang kama. Sa halip na sapatos na pulang balat, gumamit siya ng lumang itim na sapatos mula sa Argentina. Sa halip na magbitbit ng staff ng ginto, isa lang kahoy na krus ang isinusuot niya sa leg. "Hindi natin kailangan ng karangyaan para makinig," ani niya minsan sa isang closed-door meeting. "Mas kailangan natin ng mga lumang sapatos na handang lumakad sa putikan." Minsan, isang gwardiya ang nagulat nang makita siyang lumalabas ng compound nang walang paabiso. "Saan kayo pupunta, kani este?" "Ama," tanong ng gwardiya. "May usapan kami ng ilang tao sa labas." "Mga walang bahay." "Hihingi ako ng kwento sa kanila." "Magbibigay ba kayo ng sermon, ama?" "Hindi. Makikinig lang." At doon nagsimula ang sinasabing revolusyon ng kanyang pontipikado, hindi sa mga proklamasyon, kundi sa mga simpleng kilos. Sa pakikipagkamay sa mga taong hindi inaasahan. Sa pagyakap sa isang lalaking may deformidad sa mukha. Sa pagpunta sa piitan tuwing Huwebes Santo at paghuhugas ng paa ng mga bilanggo, kahit Muslim, kahit babae. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa mga pasilyo ng kapangyarihan, may bulungan. May ilan na nagsabing masyado siyang populista, masyado siyang pababa. May isang archbishop na hindi napigilang magsabi sa isang closed meeting. Ang simbahan ay may dignidad. Hindi ito palabas sa kalsada. Ngunit sumagot siya ng tahimik. Ang dignidad ay hindi nasusukat sa marmol. Nasusukat ito sa kung sino ang pinapapasok natin sa pintuan. Sa unang Pasko niya bilang papa, isang bata ang lumapit sa kanya habang naglalakad siya sa square. "Totoo po ba na kayo ang papa?" Ngumiti siya. Yumuko. At bumulong. "Hindi ko rin sigurado. Pero heto ako, kasama mo." Ang larawan nilang iyon ay kumalat sa buong mundo. Hindi dahil sa props, hindi dahil sa press release. Kundi dahil sa totoo. Doon lumalim ang pag-unawa ng mundo na ang papa ay maaaring hindi palaging nasa trono, minsan nasa bangketa. Kung ang unang hakbang ni Francisco bilang papa ay tahimik at simple, ang mga sumunod ay parang paglalakad sa gitna ng bagyo. Sa loob ng Vatican, may mga bulwagan na hindi pinapasok ng kamera. Doon, tahimik ang mga halakhakan pero malalim ang mga sulyap. At sa likod ng bawat ngiti ng ilang kardinal, may mga tanong na hindi binibigkas. Hanggang kailan siya magtatagal? Ano bang gusto niyang baguhin? Bakit parang binubuksan niya lahat ng dapat ay nananatiling sarado? Sa kanyang ikalawang taon bilang papa, ipinatawag niya ang tinatawag na Concilium, isang konseho ng 8 kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang matandang kardinal mula Europa ang bumulong sa katabi. Ito ang simula ng gulo. At hindi siya nagkamali. Isa sa unang tinutukan ni Francisco ay ang issue ng Curia, ang mismong puso ng Vatican bureaucracy. Isang sistema na matagal nang binabatikos bilang mabagal, paboritismo at sarado sa accountability. Sa isang internal na pagpupulong, hindi siya nagpasakalye. Hindi tayo negosyo. Hindi tayo korte. Tayo'y simbahan, ngunit hindi tayo exempted sa pagsasaayos. May ilan na tumango. May ilan na tumalikod. At may ilan na hindi na muling nagsalita. Ngunit hindi doon nagtapos ang laban.
Pinasok din niya ang isa sa pinakamadilim na sugat ng simbahan, ang pang-aabusong sekswal ng ilang pari. Sa halip na itago ito, binuksan niya ito sa liwanag. Naglakbay siya sa mga bansang naapektuhan mula Chile hanggang Ireland. Humingi siya ng tawad. Nakipagkita siya sa mga biktima. At sa isang pahayag sa harap ng milyon-milyong tagapakinig, sinabi niya, ang pagkukulang ng simbahan ay hindi lang sa hindi pagtugon, kundi sa pananahimik. At sa pananahimik, tayo'y naging kasabwat. May ilan sa hierarchy na hindi natuwa. Isang konserbatibong obispo sa isang lihim na pulong ang nagtanong, hindi ba't nilalagay natin sa kahihiyan ang buong institusyon? Ngunit sagot ni Francisco, walang kagatol-gatol. Mas masahol ang kahihiyan ng mga taong hindi pinakinggan. Mas masahol ang katahimikang pinili. Kasabay ng mga internal na laban, lumawak pa ang kanyang boses. Sa isang talumpati sa harap ng United Nations, tinawag niya ang mundo sa revolusyon ng malasakit. Hindi tungkol sa politika, kundi tungkol sa tao. Ipinaglaban niya ang mga refugees na nilalamon ng dagat at diskriminasyon. Tinuligsan niya ang pagkawasak ng kalikasan dahil sa kasakiman. Sinabi niya, ang lupa ay hindi basura. At ang mahirap ay hindi problema, sila ang dahilan kung bakit tayo umiiral. Ngunit habang dumadami ang kanyang taga-suporta sa labas ng simbahan, lumalalim din ang oposisyon sa loob nito. May isang kilalang kardinal sa VIA na lantarang tinuligsa ang kanyang mga pahayag. Nagiging masyadong politikal ang ating simbahan, sabi nito sa isang panayam. Tila nakakalimutan ng Papa ang langit sa sobrang pagtuon sa lupa. Hindi na siya sinagot ni Francisco. Ngunit sa sumunod na misa, ang kanyang homilya ay hindi kailanman naging mas matalim. Ang pananampalataya na lumilipad sa langit habang nilalampasan ang sugatan sa lupa ay hindi pananampalataya, kundi ilusyon. Sa gitna ng lahat ng ito, naging tanong ng marami, paano niya nakakayang magpatuloy? Ang sagot ay makikita sa kanyang mga gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, madalas siyang bumabangon. Hindi para sa pulong. Hindi para sa interview. Kundi para umupo sa maliit na chapel sa Santa Marta. Walang kasama. Walang kamera. Tanging kandila at ang krusipiyo sa altar. Isang madre ang minsang nakakita sa kanya. Tinakpan niya sana ang mukha para hindi siya mahalata, ngunit hindi nakaligtas sa Papa. Madre, huwag kang magtago. Hindi ko rin alam ang ginagawa ko rito. Pero alam ko, kailangan ko itong katahimikan. Kahit sa gitna ng mga atake, hindi siya nagbago ng estilo. Hindi siya nagpatupad ng mga doktrinang radikal. Ngunit binuksan niya ang mga pinto ng dialogo, sa mga gaitivis panandang pandagdag, sa mga hindi katoliko, sa mga wala sa simbahan. Isang beses, sa isang pulong sa labas ng Roma, nilapitan siya ng isang ama. Ama, ang anak ko ay tomboy. May lugar ba siya sa simbahan? Hinawakan ni Francisco ang balikat nito. Hindi siya problema. Siya ang dahilan kung bakit kailangan may simbahan. Ngunit ang ganitong mga sagot ay hindi basta tinatanggap ng lahat. May isang liham mula sa loob ng kurya na nagsabing, kailangan natin ng Papa na malinaw sa doktrina, hindi emosyonal. Ngunit para kay Francisco, ang doktrina ay walang silbi kung hindi ito nag-ugat sa tao. Sa isa sa kanyang pinakatapat na pahayag, sinabi niya, ang katotohanan na hindi kayang yumakap sa sugatang puso ay hindi pa buo. Habang lumalalim ang kanyang pontipikado, lumilinaw rin ang kanyang pananaw na ang simbahan ay hindi museo ng perpekto, kundi ospital para sa mga sugatan. Sa isang pagkakataon, nagbitaw siya ng mga salitang tumimo sa libo-libong puso. Ayokong ang mga pintuan ng simbahan ay magsara dahil natatakot tayong magulo ang loob. Hayaan nating ang mga sugatan, ang makasalanan, ang naguguluhan, pumasok. Hindi tayo tribunal. Tayo ay tahanan. Ang mga salita niyang iyon ay tumulak sa isang bagong paningin sa mundo ng pananampalataya. May mga umalis. May mga tumalikod. Ngunit mas marami ang bumalik. Dahil sa isang papa na hindi takot masaktan, hindi takot matawag na mahina, hindi takot sa gulo, dahil para sa kanya, ang tunay na lakas ay ang paninindigang magpatuloy kahit kontra agos. May kasabihan sa Roma. Kapag papa ka, hindi ka na makakalakad ng mag-isa. Hindi ito totoo kay Francisco. Mula pa noong unang buwan ng kanyang pontipikado, malinaw na sa mga gwardiya at staff ng Vatican na may kakaibang estilo ang bagong ama ng simbahan. Isang estilong hindi sakop ng schedule. Isang landasin na madalas tumutungo sa labas ng bakod.
Isang hating gabi, halos alas 12, may gwardyang nagbabantay sa gate ng Santa Marta ang biglang nakakita ng siluetang lumalapit. Ama? Kayo po ba yan? Tugon ni Francisco, hawak ang payong. Bukas pa naman ang ospital, hindi ba? Ang tinutukoy niyang ospital ay ilang bloke lang ang layo mula sa Vatican. Doon nakaratay si Sor Lucia, isang madre na minsang nagturo sa kanya noong siya'y seminarista pa. Hindi niya ito ipinabook sa opisyal na konvoy. Hindi niya ito pinadalaan ng liham. Sa halip, pumunta siyang mag-isa, umupo sa tabi ng kama ng matanda, at tahimik na hinawakan ang kanyang kamay. Lucia, bulong niya, ako ito, ang estudyanteng palaging late sa klase mo. Napangiti si Sor Lucia, pilit. Lumuluha. Hijo, ikaw nga at papa ka na pala. Umiti lang siya. Hindi importante yon ngayon. Ikaw ang guro ko. Ang mga ganitong eksena ay hindi na bago. Mula sa mga kalsadang puno ng mga walang tirahan, hanggang sa mga pasilyo ng kulungan, naging layunin ni Francisco ang bumalik sa mga lugar kung saan ang Diyos ay hindi laging nararamdaman o baka palaging naroon pero hindi napapansin. Sa isang piitan sa labas ng Milan, tumigil ang isang misa para sa isang bagay na hindi inaasahan. Ama, ano po ang ginagawa niyo? Tanong ng isang chaplain. Habang binubuksan ni Francisco ang isang boteng tubig, inilabas niya ang tuwalya at sabon. Huhugasan ko ang paa ng mga preso. Hindi ba't yan ang ginagawa natin tuwing Huwebes Santo? Tumango ang chaplain, bagamat hindi sanay sa ideyang ang pinuno ng simbahan ay luluhod sa harap ng mga may kasalanan sa mata ng batas. Pero si Francisco hindi lang lumuhod. Nakipag-usap siya. Nagtanong, ano ang pangalan mo? Rafael, ama. Ano ang gusto mong gawin kapag lumabas ka rito? Magtayo ng maliit na bakery. Gawin mo. At pag nagawa mo, ako ang unang customer. Minsan, habang naglalakad sa isang maruming eskinita sa Nairobi, sinamahan siya ng isang batang babae na walang tsinelas. Hindi ito tinaboy ng kanyang security. Papa, may tanong po ako, sabi ng bata. Ano yon, Hija? Bakit po hindi kayo galit kahit pinagtatawanan kayo ng ibang leader? Huminto si Francisco. Lumuhod para pantay sila ng mata. Dahil hindi ako narito para sumagot sa lahat ng tanong kundi makinig sa mga tanong na tulad ng iyo. Sa isang ospital sa Manila, isang paslit ang hindi makapaniwala nang makita ang papa sa harap niya. May tubo sa kanyang ilong, manipis ang balat, at may sugat sa kanyang noo. Ngunit nang lumapit si Francisco, napalitan ng liwanag ang kanyang mata. May dala akong regalo, sabi ng papa. Ano po yon? Kwento. Umupo siya sa tabi ng bata at ikinuwento ang isang alamat tungkol sa isang batang kalapati na laging natatakot lumipad. Hanggang isang araw, may isang kamay na nagpatong sa kanyang pakpak at nagsabing, subukan mo. Kahit mahulog ka, may abutan. Hindi niya kailanman binanggit ang Biblia sa kwento. Hindi niya sinabi kung sino ang Diyos. Pero sa mata ng bata, parang naramdaman niya ito. Hindi siya perpekto. May mga pagkakataong nababahala ang kanyang staff sa kawalan ng filter ng papa. Tulad ng minsang tinanong siya ng isang mamamahayag sa eroplano. Ama, ano ang masasabi niyo sa mga kabataang hindi na naniniwala sa simbahan? Sumagot siya, diretsyo. Baka kasi masyado tayong naging abala sa mga sermon kaysa sa pagyakap. Marami ang pumalakpak. Marami rin ang umiling. Isang araw ng Sabado, habang ang mga opisyal sa Vatican ay abala sa paghahanda ng malaking pagtitipon, napansin ng isang gwardiya na nawawala ang Santo Papa. Nasaan siya? Tanong ng isa. Hindi natin alam, sagot ng isa pa. Baka nasa chapel. Wala siya roon. Baka nagbibihis. Ni hindi nga siya nagpapalit ng sapatos. Maya-maya, may dumating na tawag mula sa isang maliit na parokya sa Trastevere. Pasensya na po, pero nandito po ang papa. Nagkukumpisal. Sinong kinukumpisal? Hindi po siya ang pari. Siya po ang penitent. Sa bawat galaw niya, laging naroon ang paalala. Ang papa ay hindi dapat laging nakatingala mula sa balkonaheng marmol, kundi nakaupo sa bangkito, katabi ng tao. Sa kanyang mga paglalakbay, madalas niyang sabihin sa mga bata, kapag hindi na kayo pinapansin ng mundo, tawagin niyo ako. Para marinig ko kayo. Hindi niya ito sinasabi bilang politiko. Hindi rin bilang leader ng institusyon.
kundi bilang isang ama na naniniwala na ang simbahan ay hindi kailanman dapat maging kulungan ng mga paniniwala, kundi pintuang laging bukas. Ang larawan ni Francisco ay hindi gawa sa marmol. Hindi ito inukit para sa altar. Sa halip, ito ay nahahawakan sa mga simpleng bagay, isang ngiti sa kalye, isang dasal sa tabi ng ospital, isang tahimik na yakap sa taong matagal nang hindi niya yakap. At sa mga lansangang iyon, natagpuan niya hindi lang ang mga tao, kundi ang Diyos mismo, naghihintay sa dulo ng bawat eskinita. Ang unang palatandaan ay halos walang nakapansin. Isang bahagyang pagkapit sa armrest ng kanyang silya tuwing tatayo. Isang maikling paghina matapos ang homilya. Isang kamay na bahagyang nanginginig habang binabasbasan ang mga mananampalataya. Noong una, iniisip ng ilan, pagod lang. Edad. Walang bago. Ngunit sa mga mata ng mga malapit sa kanya, may hindi tama. Si Sor Ana, isa sa mga madre sa Santa Marta, ang unang nagsabi sa kanyang tagapag-alaga. Napansin mo ba? Hindi na siya lumalakad ng diresto. Parang pinipilit ang bawat hakbang. Ang sagot ng kasamahan niya habang pinipiga ang rosaryo sa bulsa. Ang tingin ko, hindi ang katawan ang nagtutulak sa kanya. Pananampalataya na lang. Ang mga doktor ng Vatican ay hindi madaling makumbinsi. Ngunit nang pumutok ang lagnat sa kalagitnaan ng taglamig, wala na silang alinlangan. Kinailangang isugod sa ospital si Francisco. Hindi para sa pansamantalang gamutan, kundi para sa malalimang pagsusuri. Sa kanyang kama, tinanong siya ng doktor. Ama, bakit niyo po itinago ito sa amin? Hindi ko tinago, sagot niya. Pinakinggan ko lang ang katawan ko, pero mas pinakinggan ko ang tawag ng mundo. Ang diagnosis, komplikasyon sa baga. Inoperahan na siya noon pa, noong kabataan sa Argentina, kaya't alam niyang hindi ito biro. Kung bumigay ang isa, kailangan mo na lang manalangin na tumagal ang isa pa. Ganoon niya ito tinanggap, hindi may drama, kundi may dangal. Ngunit ang mga sumunod na buwan ay naging pagsubok. Lalo na tuwing may liturhiya. Sanay ang mundo na makita siyang yumuyuko sa altar, dumadalaw sa mga bansa, yumayakap sa mga bata. Ngunit ngayon, madalas siyang naka-wheelchair. Ang dating lakad ng pastol, napalitan ng tulak ng silya. Sa isang misa sa Basilika ng San Pedro, habang binabasa ng isang obispo ang ebanghelyo, nakaupo lamang si Francisco, matay nakapikit, kamay ay nakapatong sa tuhod. Ang ilan sa mga naroon ay nag-akala, natutulog ba siya? Ngunit nang matapos ang pagbasa, bumukas ang kanyang mata. Dahan-dahan siyang tumayo. Pumunta sa mikropono. Ang katotohanan, wika niya, ay hindi palaging dapat isigaw. Minsan, sapat na marinig ito sa mga bulong ng puso. At pagkatapos ay umupo muli, tahimik, parang isang ilog na matagal nang dumadaloy kahit walang ingay. Sa gitna ng kahinaan, hindi niya iniwasan ang mundo. Patuloy siyang humarap sa mga pulong, tumanggap ng mga bisita, at sumulat ng mga mensahe para sa mga komunidad na lubos na nangangailangan ng gabay. Tuwing may tanong kung kaya pa ba niya, iisa lang ang sagot niya. Hindi ito tungkol sa kaya ko. Ito ay tungkol sa dapat kong gawin. Sa kanyang ika-negatibo 85 kaarawan, sa halip na magdiwang sa loob ng Vatican, pinili niyang bisitahin ang isang hospice sa labas ng Roma. Dinala siya roon ng ambulansya, ngunit tinanggal niya ang oxygen tube bago pumasok sa kwarto ng isang matandang lalaki na may taning na ang buhay. Ako si Francisco, bulong niya. At ako si Pietro, tugon ng matanda. Pangalan ng unang papa, napangiti si Francisco. At ikaw ang huli kong papa, sagot ni Pietro. Lumala pa ang kalagayan ng kanyang katawan. Naging bahagi na ng kanyang araw-araw ang mga gamot, terapiya, at asistensya sa pagdalaw. Ngunit sa bawat pagkahina, mas lumalalim ang nilalaman ng kanyang mga salita. Sa isang panayam na isinagawa mula sa loob ng kanyang silid, tinanong siya ng isang batang mamamahayag. Ama, hindi ba kayo natatakot sa kamatayan? Tumingin siya sa bintana. May sikat ng araw. Marahang sumagot. Ang kamatayan ay hindi kaaway. Isa siyang pintuan. At habang hindi ko pa ito pinapasok, mas pinipilit kong yakapin ang lahat ng nasa labas niya. Ang Semana Santa ng taong iyon ay mas tahimik kaysa dati. Sa tradisyong Via Crucis, kung saan ginugunita ang paghihirap ni Kristo, hindi na siya tumayo sa bawat istasyon. Ngunit pinilit niyang sumama. Sa huling istasyon, habang inaalala ang pagkamatay ni Jesus, si Francisco ay nakaupo sa kanyang wheelchair, matay muling nakapikit. Nang matapos ang panalangin, marahan siyang humawak sa kanyang dibdib.
Hindi ito tungkol sa kung gaano ka pakalakas, kundi kung gaano mo pa kayang magmahal. May gabing tinanong siya ni Sor Ana habang pinapalitan ang kanyang unan. Ama, hindi po ba kayo napapagod? Umiti siya, pagod ngunit payapa. Pero kapag ang puso ay puno, ang katawan kahit luma ay gumagalaw pa rin. Sa isang liham na iniwan niya sa kanyang silid, natagpuan lamang ilang linggo matapos ang kanyang pagpanaw, isinulat niya. Kung ako man ay hindi na makalakad, sana ang tinig ko'y manatiling daan. Kung ang katawan ko'y tumigil, sana ang diwa ko'y magpatuloy sa inyo. Hindi ko pinili ang maging papa, pero pinili kong maging kasama niyo hanggang dulo. At sa bawat salitang iyon, sa bawat hakbang na pinilit, sa bawat misa na isinakdal ng hiningang putol-putol, pinatunayan ni Francisco ang aral na matagal na niyang itinuro, na ang tunay na lakas ay hindi sinusukat sa taas ng tinig, kundi sa lalim ng paninindigan. Linggo ng pagkabuhay. Isang araw ng muling pagsilang, ng bagong pag-asa. Ngunit sa taong ito, may di maipaliwanag na bigat sa hangin ng Roma. Sa Plaza San Pedro, daan-daang libong tao ang dumagsa. Watawat mula sa iba't ibang bansa. Mga madre, bata, turista, pamilya, at matatandang halos hindi na makalakad, lahat ay naroon para sa misa ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, pinangungunahan ng kanilang minamahal na ama. Ngunit ngayong taon may kakaiba. Sa halip na makita agad si Francisco sa altar, ang unang lumabas ay isang kardinal na tagapagbasa. Hawak niya ang papel, ang Easter message. Nakaupo si Francisco, tahimik, hindi nagwawagayway, ni hindi rin nakatingin sa kamera. Parang pagod ngunit gising na gising ang diwa. Bago pa man nagsimula ang misa, sa likod ng basilika, si Francisco ay tinutulungan ni Sor Ana na isuot ang kanyang kasuotang liturhikal. Ama, sigurado po ba kayo? Bulong niya. Ito na ang huling pagkakataon ko at gusto kong maging naroon. Hindi po natin alam yan. Alam ko, sagot niya. Ramdam ko na. Hindi niya sinabi ito na may takot. Bagkus, parang may kapayapaang mahirap ilarawan. Ang mga mata niya, mapungay ngunit kalmado, parang ilog na walang alon, ngunit malalim. Nang lumabas siya sa kanyang papamobile, hindi sigawan ang sumalubong, kundi isang katahimikang may halong luha. Ang mga tao, na dating tuwang-tuwa sa bawat galaw ng kanyang kamay, ngayon ay nakatitig lang, parang ayaw kumurap, baka mawala siya sa paningin. Isang sanggol ang iniaabot sa kanya. Hinalikan niya ito sa noo, dahan-dahan, bago muling umupo. Huminto siya sa gitna ng plaza. Tumingin sa paligid. Tila hinahanap sa isipan ang bawat sulok ng lugar na ito, lugar ng pagdarasal, pagtanggap at ngayon, posibleng pamamaalam. Habang binabasa ng kardinal ang mensahe, tahimik siyang nakikinig. Ngunit hindi nawawala sa mga mata ng mga tao ang kanyang presensya. Isang presensyang tila mas malakas kaysa salita. At sa mismong kalagitnaan ng pagbasa, nang binanggit ng kardinal ang mga salitang kapayapaan para sa Gaza, para sa mga bata ng Ukraine, para sa lahat ng lugar na pinaghaharian ng takot. Napapikit si Francisco. Mahigpit ang kapit sa armrest ng kanyang silya. Walang sinabi. Ngunit sa mga kuha ng kamera, makikita ang butil ng luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malalim kaysa anumang pahayag. Sa likod ng altar, habang pinapalitan siya ng kasuotan, lumapit ang isang batang sakristan, baguhan, halatang kinakabahan. Ama, ako po si Luca. Luca, sabay abot ng kamay ni Francisco, ang pangalan mo ay nangangahulugan ng liwanag. Baka po hindi ko na kayo makita muli. Kung totoo man yan, sabi ni Francisco, alalahanin mong hindi ako ang mahalaga. Ang liwanag ay mananatili kahit mawala ang kandila. Sa huling bahagi ng misa, nagbitaw siya ng isa lamang maikling linya. Kinuha niya ang mikropono mula sa kardinal, tumingin sa harap at marahang sinabi, "Huwag kayong magsawa sa kapayapaan. Kahit pa ang mundo ay magsawa sa digmaan." At sa pagbalik niya sa silya, may katahimikang bumalot sa buong plaza. Walang sermon. Walang dramatikong pag-alis. Walang hanggang sa muli. Kundi isang presensyang dahan-dahang lumalayo sa altar, habang ang araw ay tumataas sa likod ng basilika. Pagka-uwi sa Santa Marta, tahimik ang lahat. Walang press release. Walang balita. Tanging ang simpleng pag-iling ni Sor Ana nang makita siyang halos hindi na makabangon sa wheelchair. "Ama, tama na, Hija. Nandoon na ako. Tapos na."
Sa gabing iyon, sa kanyang silid, nagsindi siya ng isang kandila. Tumayo sa harap ng maliit na altar. At sa huling pagkakataon, binuksan ang kanyang journal. Isang linya lang ang isinulat. Nagpakita ako sa huling araw. Hindi para makita, kundi para maalala kung ano ang mahalaga. Sa labas, unti-unting lumamig ang hangin ng Roma. Ngunit sa puso ng lahat ng naroon sa Plaza San Pedro, nag-alab ang isang katotohanang hindi mabubura. Ang huling misa ng Papa ay hindi isang pagtatapos. Ito ay paanyaya. Lunes, alas 7:35 ng umaga. Sa silid na puno ng katahimikan, si Papa Francisco ay huminga ng dahan-dahan at sa huling pagkakataon, huminto. Walang huni ng kampana sa sandaling iyon. Walang dramatikong pag-iyak. Tanging ang pagdikit ng palad ni Sor Ana sa kanyang dibdib at ang mahinang bulong. Pahinga na, Ama. Hindi siya namatay sa gitna ng kamera. Walang engrandeng alis. Wala ring mga flash. Sa isang maliit na silid, sa isang simpleng kama, sa loob ng isang katawan na matagal ng pagod, nagwakas ang buhay ng isang taong tumangging isentro sa sarili ang kanyang papel. Sa loob lamang ng isang oras, kumalat ang balita. Sa mga eskinita ng Roma, nagsimulang marinig ang isang linya mula sa mga tao. Wala na siya ni. Sa Vatican, isang maliit na grupo ang agad tinipon. Walang sigawan. Walang pag-aaway. Sapagkat malinaw ang lahat, iniwan ni Francisco ang kanyang mga tagubilin, isinulat sa sariling kamay, nilagdaan 1 taon bago ang kanyang pagpanaw. Isang sobre ang iniabot ng kanyang sekretaryo sa Camarlengo. Nakasaad roon. Walang katafalque. Walang 3 kabaong. Hindi sa Vatican ang aking pahingahang huli. Huwag ninyo akong gawing santo. Gawin niyong tao, gaya ng lahat. Paano natin ipapaliwanag ito sa mundo? Tanong ng isang opisyal ng kurya, habang pinapahid ang luha sa mata. Hindi natin kailangang ipaliwanag, sagot ng tagapag-inat ng liham. Ito ang paliwanag. Sa lumipas na mga siglo, tuwing may namamatay na papa, isinasagawa ang ritual ng verification mortis, ang opisyal na pagtawag sa kanyang pangalan ng 3 beses, upang matiyak na wala na siyang buhay. Ginawa ito ng Camarlengo, mahinahon, sa silid mismo kung saan siya pumanaw. George Mario. George Mario. George Mario E. Tahimik. Walang tugon. At sa ikatlong ulit, pinutol ng katahimikan ang huling tanong. Formal nang idineklara, patay na ang Santo Papa. Sa halip na formal na prosesyon, dinala ang kanyang katawan sa kapilya ng Santa Marta, hindi upang iparada, kundi upang panatilihing tahimik ang kanyang katauhan hanggang sa huling sandali. Isang gwardiya ang lumapit sa Camarlengo. Kailan po natin sisimulan ang preparasyon para sa eksibisyon ng katawan? Ngunit itinuro lamang ng Camarlengo ang sulat. Hindi siya ipapakita. Ang kanyang kahinaan ay hindi dapat gawing palabas. 3 kabaong. Iyon ang tradisyon. Isa mula sa kahoy ng sipres, simbolo ng kahinahunan. Isa mula sa tingga, simbolo ng immortalidad. Isa mula sa roble, simbolo ng dignidad ng opisina. Ngunit ayon sa utos ni Francisco, isa lamang ang kanyang kabaong, kahoy na simpleng minasahe ng langis ng oliba, gawa ng isang lokal na karpintero na minsang niyakap ng papa sa isang biyahe sa Napoli. Sa loob nito, inilagay ang isang krusipiyo, ang kanyang journal, at isang rosaryo na tila gamit na. Walang formal na parada. Walang engrandeng musika. Sa halip, isang paglalakad ng ilang pari, madre, at mga taong minsang nilapitan ni Francisco. Isang dating preso. Isang batang refugee. Isang lalaking dating walang tahanan. At isang batang babaeng may kapansanan. Sila ang naglakad kasabay ng kabaong. Ang pinakamatinding pagbabago, hindi siya inilibing sa Grottos Vaticanos, ang dambanang pahingahan ng mga papa, sa ilalim ng Basilika ni San Pedro. Bagkus, isinagawa ang kanyang huling hiling. Ilagay ninyo ako sa Santa Maria Maggiore, kung saan naroon ang ina, kung saan pwedeng pumasok ang tao kahit walang tiket, kahit walang pangalan. Sa araw ng libing, hindi lamang ang mga leader ng estado ang dumating. Mas marami ang hindi kilala. Ang mga tao mula sa lansangan. Mga nagtrabaho sa mga soup kitchen. Mga dating pari na pinatawad niya. Mga madre na kanyang niyakap. Mga batang lumapit sa kanya noon, ngayon ay binata na. Walang red carpet. Walang protocol.
Isang tao lamang na pinili ang katahimikan kaysa dangal. Ang pagkakapantay kaysa pedestal. Sa misa ng libing, sinabi ng homilistang obispo. Ngayon, inihahatid natin hindi ang papa na kailangang itaas, kundi ang taong ibinaba ang sarili para itaas ang lahat. Pagkatapos ng misa, habang isinasara ang simpleng kabaong, maririnig sa paligid ang mga impit na iyak. Hindi iyak ng takot. Hindi rin iyak ng pagkawala. Iyon ay iyak ng mga taong may utang na loob, hindi sa isang hari, kundi sa isang kapatid. Sa huling hakbang patungo sa kanyang libingan, isang batang lalaki ang biglang tumakbo. Hindi siya pinigilan ng gwardiya. Bitbit niya ang isang papel, iginuhit niya ang larawan ni Francisco. "Ama, ito po para sa inyo," sigaw niya. Ipinatong niya ang papel sa ibabaw ng kabaong bago ito tuluyang ilibing. Ang guhit. Isang matandang lalaking nakaupo sa lupa, may kasamang bata, at may hawak na tinapay. Sa gilid, may nakasulat. Si Papa Francisco, ang kaibigan ng hindi inaanyayahan. Habang nililibing si Francisco, sa buong mundo, nagsimula ang mga misa, vigil, dasal, at awit. Hindi dahil sa utos. Hindi dahil sa utang. Kundi dahil sa pagmamahal. At habang binabaon ang kanyang kabaong sa lupa, ang kanyang mga salita ay muling tumimo. Ang tunay na kalakasan ng isang pinuno ay hindi nakikita sa mga palakpak na tinatanggap niya, kundi sa mga katahimikang iniwan niya na kayang tumagal kahit wala na siya. Sa sumunod na 9 na araw matapos ang libing ni Francisco, ang mundo ay lumubog sa isang katahimikang may tanong, "Ngayon, ano na?" Sa bawat sulok ng planeta, mula sa malalaking katedral hanggang sa maliliit na kapilya sa mga bundok, may nagsisindi ng kandila. Hindi ito bahagi ng ritual. Ito'y isang kilos ng alaala. Ng panata. Sa Nairobi, isang batang pari ang nagsimula ng community pantry na tinawag niyang Mesa ni Francisco. Libre ang pagkain. Wala kang kailangang irehistro. Basta't gutom ka, halika. Sa Buenos Aires, may mural na nilikha sa isang eskinita. Ipininta rito si Francisco, hindi suot ang kasuotang papa, kundi isang simpleng shirt, may hawak na bata sa isang kamay, at tinapay sa kabila. Sa baba ng imahe, ang simbahan ay dapat amoy lansangan. Sa Vatican, tumunog muli ang mga kampana, hindi upang ipagluksa ang isang yumaong pinuno, kundi upang tawagin ang mga kardinal sa isang bagong tungkulin, ang conclave. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang tono ng usapan. Ang tanong ay hindi lamang, sino ang susunod? Kundi, kaya ba niyang ituloy? Isang araw bago magsimula ang conclave, isang matandang kardinal ang lumapit sa altar ng kapilya sa Santa Marta. Ibinaba niya ang kanyang baston. Lumuhod. At ibinulong. Hindi namin kailangang palitan si Francisco. Kailangang ituloy siya. Habang abala ang Vatican sa paghahanda, sa labas ng mga pader nito, mas abala ang mundo sa pagtanaw paatras, hindi para mabalot ng nostalgia, kundi para balikan ang mga binhi. Sa isang panayam sa telebisyon, isang kabataang aktivista mula sa Brazil ang nagsalita. "Hindi ako relihiyoso. Pero si Francisco, kahit hindi ko sinasabing santo, siya ang unang taong nagpaniwala sa akin na ang Diyos ay maaaring makinig." Sa isang ospital sa Poland, isang nurse ang naglagay ng larawan ni Francisco sa tabi ng kama ng mga bagong pasyente. Kahit wala na siya, anya, ramdam pa rin ang kanyang tapik sa likod. Para bang sinasabi, hindi ka nag-iisa. Sa Estados Unidos, isang matandang rabi ang nagsulat sa isang dyaryo. Hindi siya kailanman naging akin, pero siya ay naging para sa lahat. At sa gitna ng gyera sa silangang Europa, isang sundalo ang lumuhod sa gitna ng labanan, hawak ang rosaryong minsang binasbasan ni Francisco. Nang tanungin siya kung bakit, ang sagot niya, "Dahil may ilang dasal na mas malakas kaysa bala." Sa mga mata ng mundo, si Francisco ay hindi lamang naging leader ng isang relihiyon. Siya ay naging paalala na sa isang mundong gutom sa dignidad, ang simpleng kamay ng pagdamay ay maaaring maging revolusyonaryo. Sa loob ng Sistine Chapel, habang ang mga kardinal ay nagsisimula ng proseso ng pagpili ng susunod na papa, ang usok mula sa tsimenya ay nagsisilbing paalala ng lumilipas na panahon. Ngunit sa labas, sa Plaza San Pedro, walang tumigil sa pagdaloy ng tao. Hindi nila inintay ang bagong pangalan. Hindi sila nagtanong kung sino ang susunod. Ang tanong nila ay, ano ang gagawin ko ngayon? Sa isang maliit na parokya sa India, isang pari ang nagpakalat ng mga papel sa kanyang kongregasyon. May nakasulat na simpleng panata. "Ako ay tagapagmana ng awa."
Ako ay tagapagmana ng pakikinig. Ako ay tagapagmana ni Francisco, hindi sa pangalan, kundi sa gawa. Sa buong mundo, may mga bata na ngayon ay lumalaki sa panahong si Francisco na ang tanging papa na kanilang nakilala. At bagamat siya ay wala na, ang kanyang impluwensya ay nanatiling buhay sa mga tanong na iniwan niya. Bakit sarado ang mga pintuan kung may kumakatok? Sino ang hindi natin nakikita habang abala tayo sa mga altar? Ano ang silbi ng pananalig kung ito ay hindi nauwi sa pagkilos? Hindi niya sinagot ang lahat ng tanong. At marahil, hindi iyon ang layunin niya. Dahil ang tunay na leader ay hindi naglalakad upang ituro ang daan, kundi upang ipakitang posible itong lakaran, kahit mahirap, kahit magulo, kahit mag-isa. Sa kanyang journal, isa sa mga huling entry ni Francisco ay ganito. Marahil, hindi ko nabago ang lahat. Pero baka may isang batang makakita sa akin at maisip, pwede palang maging ganito ang simbahan. Kung nangyari iyon, sapat na. Ang kanyang paalam ay hindi pagtatapos. Ito ay isang paanyaya sa lahat ng naniniwala, nagdududa, naghahanap o nawawala na tumayo, tumingin sa paligid at itanong. Paano ako magiging liwanag para sa iba? At sa ilalim ng langit ng Roma, habang ang usok mula sa tsimenya ay hindi pa tumataas, habang ang mga kardinal ay nagdarasal, habang ang mundo ay nagbabantay, isang batang babae ang umakyat sa harap ng simbahan. Hawak ang papel na isinulat sa lapis. Francisco, hindi kita nakilala. Pero natutunan kong ang pagmamahal ay pwedeng maging trabaho. Salamat. Sa kanyang pagpanaw, hindi niya iniwan ang simbahan sa dilim. Bagkus, binigyan niya ito ng bagong ilaw, hindi galing sa chandelier, kundi mula sa mga taong marunong makinig, marunong magpakumbaba, marunong magmahal. At kung ang pangarap man niya ay hindi pa buo, ang pagpapatuloy nito ay nasa atin na. Mag-subscribe sa channel na ito, sama-sama nating panatilihin buhay ang diwa ng pakikiramay, kababaang loob, at katapangan na napakaganda ng katawan ni Francis. Naway sumainyo lagi ang kapayapaan.